Umusok ang katawan ni Nardo at napatras ito sa mga tinamong tama sa likod. Ito na ang hinihintay kong pagkakataon. Hindi na dapat ako magsayang ng oras. Habang umaatras, sinugod ko si Nardo tapos inundayan ko ito ng saksak sa dibdib. Subalit mabilis itong natapik ang kamay ko kaya nabitawan ko ang punyal. Ngunit nasalo ito ng isa ko pang kamay sa kabuong lakas na itinarak sa kanang bahagi ng kanyang braso. Napahiyaw sa sakit ang wakwak nang masunog ang braso niya. Unti-unting nilamon ng apoy ang makapal na balat niya at kasunod na tinunaw ang laman nito. Pinaypay niya ito gamit ang pakpak, subalit patuloy lamang sa paglamon ang mahiwagang apoy sa kanyang braso. Hindi ito naapula ng pagkampay lamang. Mas lalo itong lumiyab at kumalat sa buong braso niya. Wala tuloy magawa si Nardo kundi putulin na lamang ang braso niya kaysa lamunin siya ng apoy na nagbabaga. Ang tanging natira na lamang sa kanya ay ang kaliwang braso. Susugurin pa sana namin ulit ito pero mabilis itong umangat sa ere at lumipad palayo. Nag-iwan pa ito ng nakakakilabot na huni habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ng gabi. Nilapitan ko ang braso niyang putol at pinagmasdan kung paano ito sunugin ng kulay asul na apoy hanggang sa unti-unting maging abo at tangayin ng hangin. Pinulot ko sa lupa ang punyal at napatingin sa himpapawid kung saan lumipad si Nardong wakwak. Huwag ka nang mag-alala, iho. Dahil sa ginawa mo sa kanya, panigurado akong hindi na makakabalik yon. Matatauhan din ang animal na yon. Sigurado ako. Katatakutan ka na niya. Nakangiting wika ni Tata Dino nang makalapit sa akin. Malay natin baka bumalik ulit siya tapos magiganti na naman. Sa tono ng hiyaw niya kanina, naramdaman kong babalik siya. Sagot ko naman sa albularyo. Saka mo na isipin yan kung maglalakas loob pa ba siyang humarap sa'yo. Ang mahalaga, naitaboy na natin siya. Kaya tulungan mo na lamang akong akayin sa bahay. Medyo masakit na talaga kasi ang katawan ko. Ay! Sabay nagkunwaring may iniinda itong sakit sa balikat. Aba amang, umaabuso na kayo. Ano kayo sinuswerte? Ako nga yung napuruhan dito eh. Mataray na naglakad ako papasok sa bahay at iniwan sa labas ang umaarting albularyo. Sinundan ako ng matanda na panireklamo. Abay, hoy! Ikaw bata ka. Hintayin mo nga ako. Taghoy ni Tata Dino habang nakasunod sa akin. Napangiti na lamang ako. Pagpasok sa loob ng bahay, pinadapa kaagad ako ni Tata Dino sa kanyang higaan upang magamot ang aking sugat. Nagdala ito ng mga dahon, lampara, lana at ointment na gawa niya at iba pang kagamitan. Nagdala rin siya ng isang planggana at malinis na tuwalya. Sinimulan niyang basahin ito sa tubig tapos piniga at ipinunas sa duguan kong likuran. Dahan-dahan lang niyang dinampi ito sa likod ko at matapos maabsorb ang dugo, sa kanya ito nilagyan ng lana. Pinainit niya muna ito sa lampara gamit ng isang kutsara pagkatapos balumanay na ipinahid sa kabuuan ng likod ko. Kasunod nito, nilagyan niya ito ng langis bago tinapalan ng mga dahon ang mga sugat ko sa likod. Inikutan niya ako ng gasa at pinasuot ng maluwag na damit. Nag-aagaw na din ang dilim at liwanag sa labas nang mapagpasya ang pagpahingahin ako ni Tata Dino matapos akong painumin ng isang tasang herbal tea.
Hindi rin nagtagal. Nakatulog din ako agad dahil sa hirap at pagod sa buong magdamag na pakikipaglaban. Ilang oras ako nakatulog at pasado 11:00 na ako nagising matapos katukin ng albularyo ang pinto dahil luto na daw ang inihanda niyang pananghalian namin. Paglabas ko ng kwarto, bumungad sa akin ang matamis ng ngiti na matanda at agad niya akong inaya na sabayan siya sa pagkain. Amoy na amoy ko ang umaalingaso na usok sa paligid mula sa mabango at maaromang lutong ulam at kanin. Pamilyar na sa akin ang amoy na ito, kaya dali-dali ako lumapit at nadatnan ko sa mesa ang umuusok sa init na adobo at isang kalderong kanin. Napatingin ako kay Tata Dino na nananatili pa rin nakangiti sa akin. Saan niyo po nakuha ang manok na to? Tanong ko sa albularyo. Baka sa itsura niya na masiglang masigla ito. Ano kasi? Namalengke ako kanina sa talipapa. Tapos nagkataong nakasalubong ko doon sina Diego. Bit-bit niya yan habang namimili sila ng asawa niya. Ayun, binigay sa akin. Hindi naman ako makatanggi kasi pinipilit. Ulamin ko na lang daw mamaya. Paliwanag ni Tata Dino. Ano raw binili sa palengke at dumayo pa sila sa atin? Hindi ba sila dumaan dito? Kasunod na tanong ko. Namili lang sila ng damit, saka mga gamit sa bahay. Bagong ani pala niya kahapon eh. Tugon ni Tata Dino. Ganun ba? Nakakatuwa naman po. Umupo na ako sa lamesa, sabay sumandok ng kanin at ulam. Umupo rin ang albularyo at inabot ko sa kanya ang kaldero ng kanin. Siya nga pala, kinakamusta ka niya? Sila ng kanyang asawa. Hinahanap ka nga nila sa akin. Ani Tata Dino. At sinabi niyong nandito ako? Saad ko naman. Hindi ko sinabing nandito ka dahil ayokong malaman nila ang nangyari. Baka makadagdag isipin pa yun sa kanila. Tugon ng albularyo. Sumandok ng ilang ulam at nilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang kanin. Nagpatuloy pa kami sa pag-uusap habang kumakain kaming dalawa. Baka magulat sila pag ganito ang maabutan sa bahay. Parang dinaanan kasi ng bagyo ang bakuran. Biro ko pa. Magtatanong-tanong din ang mga yon, kaya mapipilitan kang umamin dahil sa kakulitan nila. Saad ni Tata Dino. Makukulit din po ba sila? Nakakatawa naman po. Para siguro silang mga bata. Natatawang sabi ko. Ay, sinabi mo pa. Lagi na lang tumataas ang dugo ko kapag nandito sila. Ang hihilig nilang magpasaway noon. Kung ano-anong ginagawa sa loob ng bahay ko. Kaya pagdating ko, ang daming kalat. Napasampal pa sa noong matanda nang maalalang nakalipas na panahon. Kumusta naman po si Rosalinda? Bigla ang tanong ko. Ayun, bumubuti na din ang kalagayan niya. Nagkaroon na din ng laman ng katawan, tapos bumalik na ang dati niyang itsura. Dahil iyon sa tulong mo. Kaya laking pasasalamat ng mag-asawa sa iyo. Pati na rin ako. Madamdaming wika ng albularyo. Namula naman ako at bahagyang nahiya. Naku, wala po yan. Tsaka sinabi ko na rin naman sa inyo na maliit lang ang naiambag ko noon. Kaya ikaw dapat ang pasalamatan. Kasi malaki po ang nagawa niyo kumpara sa akin namang. Mapagkumbaba kong sabi. Mas malaki pa rin ang naitulong mo, iho. Hindi ko yun magagawa kung wala ka. Ilang araw ko na ding ginagamot si Rosalinda, pero walang pagbabago. Hanggang sa dumating ka at doon nag-umpisang magbago ang lahat.
Ang lakas na taglay mo, iho, hindi mahihigitan ni numan. Yan ang lagi mong pakatandaan. Litanya ng albularyo. Napatango lang ako at napangiti sa tinura ni Tata Dino. Nagpatuloy kami sa pagkain, subalit walang ano-ano. Biglang nabulabog ang masarap naming pananghalian nang makarinig kami ng boses na sumisigaw sa labas. Hoy, Emong! Nandyan ka ba? Boses ni Lito ang narinig ko. Dahil dito, napatayo ako at napasilip sa bintana. Nakita ko si Lito, Buboy at Roho na nakatayo sa labas ng bakuran habang kinakalampag ni Buboy ang tarangkahan. Pero sa hilatsa pa lang ng kanyang muka, hindi malabong naabot ng pang-amoy niya ang ulam. Ilang beses na pinupukmok ni Buboy ang tarangkahan at tila atat na atat nang makapasok. Oh, iho, bakit sino ba yung mga yan? Pagtataka ni Tata Dino. Nanlaki bigla ang mga mata ni Buboy nang masipat nito ang malaking paa ng manok na nakasabit sa bibig ko. Sus Mariosep Santa Marimar. Naibulong ko pa sa aking sarili. Hoy, Emong! Pambihira ka oh. Pakibuksan nga to. Gigil na sabi ni Buboy at tila naglalaway na rin sa katakawan. May malaking halimaw po kasi sa labas, Amang. Saad ko pa kay Tata Dino. Kumunot ang noo ng albularyo kaya tumayo ito upang siya na lang ang magbukas sa kanila. Pagbukas ng tarangkahan, parang leon na tumalon si Buboy at sinagasaan si Tata Dino. Nawala ng balanse ang matanda na kamuntikan niyang ikatumba. Mabuti na lamang nasalo siya ni Roho kaya hindi tuluyang bumagsak sa lupa si Tata Dino. Gulat na gulat din siya dahil akala niyang may nakapasok ng malaking aso sa bahay. Dire-diretsong pumasok sa loob si Buboy at naupo sa pwesto ko kung saan dinagdagan niya kaagad ng kanin ng plato ko sa kasumandok ng ulam. Yung pinakamalaki pa talaga ang kinuha niya. Tapos naging sunod-sunod na ang pagsubo nito. Walang habas niyang nilantaka ng pagkain ko, kaya yung gutom na naramdaman ko, nawala. Napalitan nito ng inis at sakit ng ulo. Pumasok si Roho kasama si Tata Dino na tila hilong-hilo pa dahil sa nangyari. Sino ba yung pumasok? Akala ko aso na. Tanong ng albularyo habang nakahawak sa nananakit na bewang. Nasobra niya ata sa pagpihit kaya umaray ang matanda. Hindi po kayo nagkakamali. May malaking ang asong nakapasok. Tugon ko. Natawa naman noon si Roho. Uy, Emong, tumigil ka nga dyan. Halika't saluhan mo na lang ako dito. Sagot naman ni Buboy habang punong-puno ng kanin ang kanyang bibig. Kinakawayan niya ako. Oo, andyan na. Kayo, nagugutom din ba kayo? Tanong ko naman sa dalawa. Bumalik na rin si Tata Dino sa mesa. Naku, salamat na lang. Busog pa kami eh. Tanggi ni Roho. Roho, halina kayo. Maupo na kayo rito at saluhan nyo kami sa pagkain. Emong, pakikuha mo nga sila ng mga plato nila. Utos ni Tata Dino. Tumango lang ako at nagpunta sa may kusina. Kumuha ko ng 3 plato at inabot kina Lito ang 2. Tapos sabay kaming naupong 3 sa lamesa. Marami-rami naman ang niluto ni Tata Dino kaya hindi problema sa amin ang kanin. Balak sana itong itabi ni Tata Dino sakaling hindi maubos, ngunit ayos lang daw dahil magluluto na lang siya para sa hapunan. Napasampal tuloy ako sa may noo sa laking perwisyong dala ni Buboy pagdating sa pagkain. Tahimik lang kami ni Tata Dino
habang kumakain, kahit na halata kong parang hindi mapakali sina Lito at Rojo. Pihado kasing marami na naman silang katanungan na ibabato sa akin ngayon. Bakit ang tagal mong umuwi? Kung hindi ka pa namin pinuntahan dito, malamang hindi mo pa maisipang umuwi. Ang sarap ng ulam, no? Sambit ni Lito at nagkunwaring nasarapan sa ulam upang hindi halatang ako ang kausap niya. Napasarap kasi tulog ko kagabi, kaya ngayon lang ako nagising. Ang lamig kasi dito kasi naulan. Palusot ko pa. Sus, kunwari pa eh. Balak mo na yatang tumira dito. Sabay nag-roll ang mga mata ni Lito. Dinaig pa niya si nanay kung makausisa ito. Mana talaga siya sa kanyang ina. Ang maalamat na reyna ng tsismisan sa aming baryo. Sus, palusot ka pa eh. Hindi nga naulan kagabi. Nagulat ako sa sinabi ni Lito, maging si Tata Dino, nagulat din. Seryoso ka ba? Eh ang lakas nga ng ulan kagabi. Parang ang bumabagyo dito. Hindi ba umulan sa inyo? Tanong ko. Di nga, kahit tanungin mo si Rojo. Napakaalinsangan nga kagabi. Halos maligo na kami ng pawis eh. Tugon ni Lito. Rix, totoo bang sinasabi ng engot na to? Tanong ko kay Rojo at tumango naman ito. Dito ko napatunayang totoo nga ang sinasabi ni Lito. Bagamat mahilig magtago ng lihim si Rojo, hindi naman siya yung klase ng tao na madalas magsinungaling. Inaamin niya kaagad ang totoo kahit mahirap sabihin at makikita mo iyon sa kanyang mga mata. Kung gano'n naman pala, ang nangyari talagang ulan kagabi, gawa lamang sa ilusyon? Nagkatinginan kami ni Tata Dino na parehong nagtataka sa aming natuklasan. Ano bang sinasabi mo dyan? Baka meron ka na namang tinatago ha. Umayos ka, Emong. Isusumbong talaga kita kay Ante pag uwi. Baka gumagawa ka na ng kalokohan ngayon. Litanya ni Lito. Napatigil sa pagsubo si Buboy. Ano ka ba? Wala ano. Ano naman itatago ko? Sagot ko. Abay malay ko. Ikaw tong di nagsasabi ng totoo tuwing tinatanong eh. Ang daming pasikot-sikot. Wika ni Lito. Hoy, tumigil ka dyan payatot. Daig mo pa si nanay kung makasta dyan. Ano bang itatago ko? Eh wala naman akong dapat ilihim sa inyo. Dinaan ko na lang sa pagkain ang kasinungalingan ko. Lihim ko ring sinenyasan si Tata Dino at sumagot lamang ito ng isang kindat sa akin. Naunawaan ko naman ang kanyang ipinapahiwatig kaya pinagtuunan ko na lamang muna ang pagkain kahit nahihirapan akong lumunok dahil sa kaba. Mamaya ko na lamang siya siguro kakausapin kaugnay sa bagay na iyon. Hindi nagtagal, natapos na rin kaming mananghalian. Inaya agad akong maghugas ng pinggan ni Tata Dino para doon mapag-usapan sa labas ang patungkol sa kababalaghang nangyari sa amin kagabi. Ano po bang ibig sabihin nun, Amang? Bulong ko kay Tata Dino habang papalabas kami ng bahay. Sinipat ko si Buboy at nakitang pinagmamasdan lang nila ang mga garapon sa ibabaw ng stante. Nililikot nila ito tapos nagtatawanan sila. Napabuntong hininga na lamang ako. Sa nakikita ko, mukhang kayang manipulahin ni Nardo ang panahon. O kaya dinala niya ito sa mundo na puno ng ilusyon. Paliwanag ni Tata Dino, ngunit di pa siya sigurado. Mundo ng ilusyon? Pagtataka ko naman. Ganun na nga. Tagabulag ang tawag doon. Isang paraan ng panlalansi sa biktima. Sagot ng albularyo.
Nakarating na kami sa tangke at nilagay niya sa tablang bato ang mga pinggan, tapos kinuha niya ang sabon sa tabi ng banyo. Ibig bang sabihin, peke lang din na nasaktan natin siya? O yung pagtakas niya sa kamatayan? Hindi pala totoo yun at kasinungalingan lang? May bahid ng inisang sabi ko. Hindi rin ako sigurado dyan, iho. Tignan mo ang lupa na yon. Sabay turo nito sa lugar ng pinaglabanan. Naroon pa din sa lupa ang mga guhit at bakas ng wakwak. May mga bahid ng dugo na naiwan, kaya napaisip rin ako, saka pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Kung ganun, ginawa lang niya iyon para isipin natin na ayos lang ang lahat. At saka siya papasok kapag mahimbing na tayong natutulog. Pero paano naman niya kaya yun magagawa? Napaka-imposible naman nun. Halos hindi ako makapaniwala na kayang kontrolin ng tao ang panahon. Kung cloud seedings maniniwala pa ako, pero sa ganoon kalakas at sa ganoong panahon, parang imposible naman. Palagay ko gumamit siya ng ipinagbabawal na mantra. Sa paniniwala kasi ng mga engkanto, kayang magpaulan ng mga diwata kahit napakainit ng panahon. Ginagawa nila ito tuwing sinusumpa nila ang mga tao. Nagpapaulan sila ng labis para malunod sa baha ang mga pananim at iba't ibang kabuhayan ng tao. Ito ang madalas nating sinasabi na ganti ng kalikasan. Mahabang paliwanag ng albularyo. Kung iisipin, malabo nga magkaroon ng ulan noong gabi. Subalit dahil sa malaking kaalaman ni Nardo, nagawa niyang pakilusin ang panahon ayon sa kanyang kagustuhan. Ngunit ang malaking tanong, kung saan niya natutunan ang mga bagay na ito, gayong isa lamang siyang hamak na wakwak at hindi nabibilang sa mataas na antas ng mga aswang. Kumbaga kung ibabase ko siya sa ranking, nasa class C pa lamang ito, ngunit kung sa taglay na talino at lakas naman ng pag-uusapan, maituturing na pang class S ang skills niya. Ito ang pinakamataas na antas sa lahat. Yung tipong dinaig pa niyang lakas ng isang gabunan na aswang. Sa palagay niyo ba, Amang, dating manggagamot din si Nardo? O antingero? Seryosong tanong ko sa albularyo. Malamang oo. Ngunit kung dediretsuin mo ang punto, mas maihahanay siya sa mga bruha. Tugon ni Tata Dino. Nagsimula na siyang magugas. Pinagpag niya ang mga natirang pagkain sa pinggan, tapos nilagay iyon sa supot. Sumalok ito ng tubig sa tangke at sinabon ang mga plato. Habang sinasabon, nakatingin ito sa lugar kung saan naganap ang labanan. Mukhang hindi pa maalis sa isip niya ang mga nangyari at sumasariwa pa din sa kanya ang lahat. Iniisip din niya kung paano natutunan ni Nardo ang pagsira sa mga bitag at bakod na kanyang ginawa. Hindi may kakailang natatakot siya. Yung takot na naramdaman niya nung una pa lang siyang tumuntong na pagiging antingero, gaya ko. Takot na nagbigay sa kanya ng matinding kabat nervyos bago naabot ang estado ng isang pagiging albularyo. Sa wari ko, parang ngayon lang siya nakaengkwentro ng ganito kalakas na nilalang sa tanan ng kanyang buhay. Kung kaya naman, naiibang sorpresa o gulat ang mababakas sa mukha ng mahusay na albularyo. Hindi ko naman siya masisi kung bakit siya ganito, dahil inamin ko naman na talagang malakas nga ang wakwak na iyon. Hindi may papantay sa ibang lakas nito at talino. At hindi rin kayang sukatin ng kanya pang nalalaman, subalit magkagayon pa man, nakahanda pa rin akong labanan siya kung magtatagpo muli ang aming mga landas. Naging maayos naman ang buong maghapon namin sa bahay ni Tata Dino. Sa bawat pagpatak ng oras, wala akong maramdamang umaaligid sa labas ng bakuran, di tulad kahapon
na panay ikot at masid ni Nardo sa labas. Naging maliwalas at masaya ang kwentuhan na pawang hagik-gikan lang at tawanan ng madidinig. Umiikot lang ang kwento kina Buboy at Tata Dino tungkol sa masasaya nilang karanasan sa buhay. Samantalang si Rojo naman, paminsan-minsan napapansin kong tahimik at nagpipilit ngumiti. Hinayaan ko na lamang ito dahil baka stress o pagod lamang. Ngunit hindi may kakailang may dinadamdam ito sa loob niya na hindi niya masabi-sabi. Bihira ko lang kasi siyang makita ng ganito, kaya malakas ang kutob kong may dinadala itong problema. Hindi lang ako sigurado kung tungkol ba ito sa pamilya o kaya sa dalagitang mataray. Habang nag-uusap, hindi na iwasan ni Lito na humingi ng pabor kay Tata Dino tungkol sa isang bagay. Isang bagay na gusto talaga niyang sabihin noong una pa lamang silang magkita. At dahil interesado talaga siya, masasabing dito nagumpisang magtagpo ang mahusay na guro at ng kanyang estudyante. Hindi naman tumanggi si Tata Dino sa nais mangyari ni Lito. Ang totoo, natuwa pa nga ito nang malamang may nagkaka-interest din palang matuto sa kaalaman niya sa natural na pananambal at paghilot. Sige, pumapayag akong turuan ka. Ngunit may isa lamang akong kondisyon. Napahimas ng balbas ang albularyo. Kahit ano po, sabihin niyo lang gagawin ko. Wika ni Lito. Ayoko ng isang tatamad-tamad na estudyante. Yan lang. May madiin na pagkakasabi ni Tata Dino. Natawa na lamang kami, samantalang napakamot lang ng ulo si Lito. Pero ang isa sa pinakamahirap na pagsubok ni Lito, kailangan niyang bumalik sa Bohol pagkatapos ulit ng bakasyon para maturuan ang gusto ni Tata Dino. Pumayag naman siya at syempre, inaya niya ako sumama upang may kaagapay siya. Simple lang naman ang gustong ibahagi ni Tata Dino. Ang matutunan ni Lito ang tamang panggagamot at ilang mga wastong pamamaraan ng paghihilot sa mga pasyente. Isa pa sa gustong ituro nito ang paggawa ng herbal na nagmula sa mga dahon, partikular na mga ugat ng iba't ibang puno at mga halaman. Kailangang memoryado ito ni Lito para kahit malayo na sila, makakagawa siya ng sariling gamot na pwede niyang gamitin sa mga pasyente at hindi na niya kailangang dumayo pa para manghingi dito. Maya-maya pa, nagpaalam na rin kami kay Tata Dino dahil nagsisimula ng mag-agawan ng liwanag at dilim ang kalangitan. Bago kami umalis, binilinan ko pa si Tata Dino na palaging mag-iingat, ngunit ngumiti lang siya sa akin at sinabing huwag ko na daw siyang alalahanin at ang isipin ko na lamang ang kaligtasan ng aking mga kaibigan. Sapagkat ngayon, alam na ni Nardo ang kakayahan ko at maaaring hindi na siya ang punterya nito kung hindi ako na. Binigyan pa ako ni Tata Dino ng isang maliit na bagay na binalot sa papel. Tinanong ko kung ano ito at ang sabi niya, ito daw ay kapirasong laman ng daliri ng gabunan. Siyempre nagulat ako sa nadinig at agad na nandire, ngunit sabi naman ni Tata Dino, ayos lamang daw ito kasi naniniwala siyang magagamit ko naman ito laban sa wakwak na si Nardo. Bukod dito, binigyan pa niya ako ng ilang piraso ng munggo. Nilagay ko na lamang lahat ng iyon sa bulsa ko. Hindi na po ako natatakot harapin siya, Mang. Kayang-kaya ko na siya, kahit mag-isa lang ako. Hindi ko po siya atrasan. May pagyayabang na sabi ko kay Tata Dino. Nagpakita lang ito ng matamis ng ngiti, tapos may isang bagay siyang inabot sa akin na hindi ko inaasahan na ipagkakatiwala rin niya sa akin. Huh? Bakit niyo po binibigay ang punyal na ito? Pagtataka ko. Dahil yan lamang ang makakatapos sa wakwak na iyon.
Gamitin mo muna habang hindi ko pa kailangan. Mas maigi kung may tatarak mo ito sa kanya, gaya ng ginawa mo sa kanyang ama. Sa palagay ko sa oras na umalis ka rito, isipin mo nang nadala mo na rin pati ang iyong amoy. Kaya't susundan ka niya upang tapusin ang kanyang paghihigante. Kailangan mong doblehin ang iyong pag-iingat. Tumangulang ako sa sinabi ni Tata Dino at umalis na kami. Habang tinatahak ang daan, napansin kong tahimik lamang si Rojo, kaya't naisipan kong tanungin ito kung meron bang bumabagabag sa kanyang isipan. Anong problema mo, Rix? Binasted ka ba? Tanong ko na dinaan konti sa biro, ngunit hindi ko akalaing seseryosohin ito ni Rojo. Sa simula'y naging matipid ito magsalita. Panay tangulang at ngiti ang sinasagot, pero kalaunan, sinabi niya rin sa akin ang hindi maatim ng kanyang konsensya. Nang dumako ang usapan tungkol sa babaeng nagugustuhan niya, dito nga niya isiniwalat ang totoo. Kailan mo pa ginawa yun? Bago lang ba? Ha? Direktang tanong ko matapos malaman ang lahat. Hindi nga ako nagkamali sa aking kutob. Totoo ngang gumagamit ng isang gayuma si Rojo upang mapansin siya ng babaeng gusto niya. Pero ang hindi niya alam, may masamang epekto ito sa taong kinokontrol niya. Subalit ang problema nga lang, hindi ito alam ni Lola Esther. Lingid sa kanyang kaalaman, pinakailaman pala ni Rojo ang mga gamit ng matanda noong mga oras na wala ito sa bahay, kaya walang ideya si Rojo kung papaano ito ihihinto. Ang bali-balita kasi sa baryo, nagkakasakit na ang babae dahil sa kakaisip sa kanya. Hindi ito kumakain o natutulog at laging bukang bibig si Rojo. Lagi siyang hinahanap nito tuwing dumarating sa bahay ang nanay. Kaya nagtataka na lamang minsan si Aling Coring sa nangyayari sa kanyang anak. Nakukonsensya ako, Emong. Dapat hindi ko na lang yung ginawa. Sa pagiging desperado kong mapansin, hindi ko na tuloy na malayang umabot na ako sa puntong mali na pala ang ginagawa ko. Malungkot na sagot ni Rojo. Huwag ka magalala. Tutulungan kita kaya relax ka lang. Madali na lang yan sa akin. Pagmamayabang ko. Dahil dito, nakita kong biglang nagkaroon ng sigla si Rojo. Talaga? Sigurado ka? Paniniguro pa nito. Syempre naman. Kayang-kaya ko yan. Nag-thumbs up ako, sabay ngumiti kay Rojo, kaya mas lalong gumana ang pakiramdam nito. Nawala ang pag-aalinlangan sa puso niya at nagkaroon ng kulay ang mga matang malungkot. Pero bago yon, gusto ko lang malaman kung saan mo tinago ang mga bagay na ginamit mo sa ritual. Kailangan kong gamitin yun ulit para makontra ang inilagay mong gayuma sa kanya. Tanong ko pa kay Rojo. Nandun lang sa kwarto ko. Pero Emong, pwede bang wag mo nang ipaalam ito kay Lola? Natatakot kasi ako mapagalitan eh. Pakiusap pa ni Rojo. Tumango lang ako. Ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Usisa ni Lito. Oo nga, kanina pa kayo nahuhuli sa amin maglakad eh. Ano bang topic niyo? May pagkain ba dyan? Sabat naman ni Buboy nang makalapit din ito sa amin. Pambihira oh. Puro talaga pagkain nasa isip mo eh. Kakakain mo lang kanina. Saway ko naman kay Buboy. Sus, nagtatanong lang eh. Ay siya nga pala, naalala ko. Nabanggit na ba sa'yo ni Rix na may pupuntahan tayo bukas? Biglang singit ni Buboy sa usapan. Napasingkit naman ang kilay ko dahil wala akong ideya sa bagay na iyon.
Bumalik ako kay Rojo upang komprontahin ito. Saan niyo balak pumunta? Bakit wala man lang akong alam tungkol dito? Tanong ko kay Rojo. Kasi halos 2 araw wala ka sa bahay eh. Kaya hindi ko nasabi agad sa'yo. Pasensya na. Nahihiyang sabi ni Rojo, sabay napakamot sa kanyang ulo. Ganun ba? Kung ganun, saan naman tayo maliligo? Wika ko. At sabay-sabay ko silang tinignan sa mga mata. Hindi tayo maliligo, no? Mamamasyal lang tayo. Ito yung lugar na hindi natin napuntahan. Saad ni Lito. Mamamasyal? Saan naman? Tanong ko pa ulit. Sa Chocolate Hills. Bakit dismayado ka? Tugon ni Buboy. Ulul, may sinabi ba ako? Natawa na lamang si Rojo. Pagkarating namin sa bahay, sinalubong agad kami ni Lola Esther na may bitbit ng isang bugkos na alimango mula sa laot. Nabili niya daw ito sa suki niya nang dumaan siya kanina sa palengke upang mamili ng panghapunan namin. Baka mabigat po, Lola, kaya ako na po magdadala niyan sa loob. Wika ni Buboy at kinuha niya ito kay Lola Esther. Nako, salamat naman, iho. Emong, butit nakauwi ka na. Kumain ka na ba? Kamusta si Dino? Balita ko, tinulungan mo daw siya. Tanong ni Lola Esther sa akin. Opo, Lola. Maayos naman po siya. Hindi naman po mabigat na trabaho dun eh. Nakangiti kong sagot sa matanda. Ganun ba? Sige, tuloy na tayo na makapagpahinga kayo sa loob. Siguradong nagugutom na rin kayo. Sandali lang at maghahanda ko ng merienda. Ani Lola Esther. Naku, wag na ho, Lola. Busog pa po kami. Tanggi ni Lito. Sigurado kayo? Rojo. Sabay bumaling ito sa apo niya. Opo, Lola. Busog pa po kami. Pinakain na kami ni Tata Dino bago po kami pinauwi. Tugon ni Rojo sa kanyang lola. Ganun ba? O siya, sige. Umakyat na kayong 4 nang makapag-relax kayo at tatawagin ko na lamang kayo mamaya pagluto ng hapunan natin. Sambit ni Lola Esther. Sabay-sabay pa kaming nagmano sa matanda bago pumanik sa kwarto. Pagdating sa loob, kinuha kaagad ni Rojo ang mga bagay na ginamit niya sa ritual. Nagtataka naman si Lito sa kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi ko na lamang na wag muna sila mag-iingay. At ipapaliwanag na lang namin mamaya ang lahat sa kanila pagkatapos kong mapawalang bisa ang gayuma. Sa katunayan, simpleng ritual lang ang ginawa ni Rojo. Hindi ito mabigat, kaya hindi ito gaanong mahirap kontrahin. Ito ay isang uri ng karaniwang gayuma na ginagamitan lang ng buong pangalan o larawan ng taong gagayumahin, kaya naman hindi na ito bago sa akin. Isinulat sa isang piraso ng papel ang buong pangalan ng gagawa ng gayuma, tapos ilalagay ito sa ilalim ng unan o kaya naman sa damit ng gumagayuma sa kanya. Subalit mas magiging mabisa ito kung larawan ang gagamitin. Kaso walang hawak na anumang picture si Rojo, kaya sa papel na lamang niya ginawa ang lahat. Ginagawa ito upang laging tumatakbo sa isipan ng ginagayuma ang taong gumagayuma sa kanya. Pero may ilang gayuma na mas simple kaysa rito. Ang tinutukoy ko ay yung mga tao na may dunong na at may angking kakayahan sa paggawa ng ritual na nakakagawa nito. Halimbawa, tititigan niya lang ang isang tao habang iniisip ang ginagawa nito ang kanyang gusto. Meron din namang ginagawa ito habang umuusal ng orasyon. Minsan sa pamamagitan lamang ng laway, napapaamo na ang biktima.
Ito'y isang bagay na karaniwang paniniwala na ng karamihan na ang paglalagay ng laway sa pagkain o inumin ng isang tao magiging daan upang mapaamo ito. Bukod sa mga nabanggit, marami pang paraan na ginagamit sa panggagayuma. Subalit kung isa ka sa mga taong gumagawa ng gayuma, dapat kang mag-ingat dahil siguradong meron itong masamang epekto sa iyo. Kapag hindi tumalab ang gayuma na iyong ginawa, maaaring magkaroon ito ng masamang balik sa iyo. Minsan bumabaliktad ang gayuma kapag may proteksyon ang ginayuma o kaya kumonsulta siya sa isang mahusay na albularyo. Ito'y madalas mangyari sa mga taong baguhan pa lamang sa larangan na ito. Kung kaya upang makaiwas sa negatibong epekto nito, kailangan sumunod sa proseso at tanging ang may kaalaman at karanasan lang sa paggagawa ng ritual ang nakakagawa nito. Inabot ni Ro ang kapirasong papel sa akin na may pangalan ni Ana. Sa ibaba ng pangalan, mababasa ang orasyon na binanggit ni Ro bago at pagkatapos ng ritual. Nakalakip ito sa papel na may selyado ng 2 sinulid na kulay itim at pula. May 2 ibig sabihin ang mga sinulid na ito. Ang pula ay sumisimbolo sa pag-ibig, ang itim naman sumisimbolo sa pagnanasa. Ayon kay Rojo, hindi naman talaga niya alam ang buong pangalan ni Ana, ngunit dahil interesado talaga siya rito, naglakas loob siyang tanungin ito kay Aling Kuring. Nalaman niya ang buong pangalan ng babae at ito ang ginamit niya upang maakit ito. Ngunit hindi ko nababanggitin ni Rito ang apelyido ni Ana para alam niya na. Pinakisuyuan ko si Rojo na iabot sa akin ang isang kandila na siyang ginamit niya sa ritual. Sinindihan ko ito gamit ang posporo, tapos pinatakan ang mga kuko sa hinlalaki ni Rojo. Siyempre nasaktan ito sa ginawa ko, ngunit kalaunan, humupa rin naman. Pagkatapos ay pinatirik ko ang kandila sa tabi ko at itinapat sa ibabaw ng papel. Mga ilang dangkal lang ang layo nito sa apoy, kaya hindi ito nasusunog. Kasunod nito ay pumikit ako, tapos ay umusal ng pangontra sa gayuma. Hindi naman ito nagtagal, at nang matapos ay sinunog ko na sa kandila ang papel kasamang 2 sinulid nito. Mabilis itong nasunog hanggang sa tuluyang maging abo. Maya-maya pa, may kung anong ginhawa ang naramdaman si Rojo. Parang nabawasan ang bigat na nararamdaman niya sa dibdib at nawala ang guilt niya sa kanyang sarili. Tumingin siya sa akin na may maaliwalas na muka, samantalang sina Buboy naman at Lito takang-taka pa din sa ginawa ko. Hindi sila mapakali kanina pa dahil akala nila may kinukulam ako. Pambihira ka, Emong. Ano naman bang kalokohan ang ginawa mo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Lito. Secret. Maiksing sagot ko. Nasar tuloy ang 2, samantalang si Rojo naman, nakangiti lang. Uy, umayos ka ah. Sabi niyo ipapaliwanag niyo sa amin ang nangyayari. Ngayon magpaliwanag ka. Huwag kayong tawa ng tawa dyan. Kung ayaw niyong mapasama. Banta ni Lito. Oo nga, kung ayaw niyong masapak sa muka. Gatong naman ni Buboy, na tila nagbabanta pa ang mga kamao. Uy, tigilan niyo nga akong 2 dyan, mga engot. Sa tingin niyo ba matatakot kami sa banta niyo? Sagot ko naman. Aba, sinusubukan niyo talaga kami ha. Halika Buboy, pakitaan natin tong mga hunghang na to. Nagulat ako nang sakalin ako agad ni Lito gamit ang kanyang braso, tapos binagsak niya ako sa foam cat na kama sa sahig. Sinunggaban din ni Buboy si Rojo at nag-wrestling sila sa kama. Lumaban ako at pinihit ang ulo sa ilalim ng braso ni Lito. Nang makawala, nayakap ko agad sa likod si Lito. Pagkatapos ay ginirip ang isang braso nito sa likod niya. Pinilipit ko ito hanggang sa mapahiyaw sa sakit si Lito.
Isa-isang tumunog ang mga buto niya sa kamay at siko. Ka! Sigaw ni Lito habang hinahampas niya ang isang kamay sa kama na nagpapahiwatig na give up na. Ano? Payatot? Lalaban ka pa? Napapangiti ako ng konti. Hindi na, suko na ako. Suko na. Sagot ni Lito na hindi magkaumayaw sa sakit. Binitawan ko ito at dito pa lang siya nakahinga. Halos tumulo ang laway niya sa sakit. Nakadapa ito sa kama habang hawak-hawak ang kanyang braso. Natatawa na lang ako sa reaksyon niya. Halos mangiyak-ngiyak na ito habang nagmamakaawa na bitawan ko na siya. Suko na rin ako. Bitawan mo na ako, Roho. Reklamo din ni Buboy na nakadapa habang nasa ibabaw niya si Roho at parehong hawak ang braso at ulo niya. Sa posisyon niya, para itong tuyab na tinuhog sa likod. Hindi makagalaw at hindi makapalag. Pinakawalan din ito ni Roho matapos magmakaawa. Medyo sumakit ang likod niya dahil may kabigatan din si Roho at puro matitigas sa mga buto nito. Pambira kayo. Papatayin niyo ba kami? Ang sakit nun ha. Ani Buboy habang hinihimas niya ang balakang na sumakit sa pagdagan ni Roho. Natawa na lamang kami ni Roho. Maya-maya pa, natigilan kami sa pagkukulitan ng tawagin kami ni Lola Esther habang kumakatok ito sa pintuan. O Pula, lalabas na po kami. Tugon pa ni Roho, saka pinatay na niya ang apoy ng kandila at nilagay sa cabinet niya.